Tayo po ay mag-aaral na ng mga salita ng Diyos tulad ng lagi nating ginagawa sapagkat minamahalaga natin na hindi lang masamba ang Diyos kundi maunawaan natin yung kanyang kalooban sa ating mga buhay. No? So, aral tayo ng aral, and hopefully tuto kayo ng tuto. Natututo ba kayo? Talaga, ha? Okay, so sa umaga pong ito, tayo mag-aaral at aaralin natin yung topic na gawa at gantimpala. Magandang topic ito sapagkat pag-uusapan natin kung ano ba yung inilalaan ng Diyos sa mga anak niya na tinawag niya upang maglingkod sa Kanya. May sinabi po si San Pablo tungkol dito, mababasa po natin doon sa unang Korinto 15, 57 hanggang 58. Basahin po natin siya mga kapatid mula sa talatang 57, no? Sabihin nga ninyo, 57, ba't nahihirapan ako? 57. No? Sige po, basahin natin sabay-sabay. Ready? Read. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Ayan. So, ito po yung sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto bilang pag-encourage sa kanila tungo sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. Ang paglilingkod natin sa Panginoong Hesus ay may tiyak na dahilan. Sabi po riyan, binigyan niya tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. No? Kaya nga, ang hikayat niya sa kanila, magpakatatag kayo at huwag matinag. Yung po kasing paglilingkod, hindi namang casual lang yan. Kailangan ng intention. Kailangan po sa paglilingkod ay pasyang matatag sapagkat pagka nagsimula kang maglingkod sa Panginoon, ay may hirap pong kaakibat ito. No? Hindi po madali ang paglilingkod. Kaya sabi niya, maging matatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo saan? Sa paglilingkod. Saan magiging masipag? Saan? Parang hirap naman kayo sa paglilingkod, no? Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. At bakit tayo maging masipag? Kasi alam nating hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Mahirap maglingkod, pero hindi naman ito masasayang. Hindi siya masasayang sapagkat yung buhay na inilaan sa atin ng Panginoon ay pangwalang hanggan. No? Hindi siya masasayang kasi may balik, may gantimpala ang Panginoon sa bawat paglilingkod. So bakit po, kung ganon, bakit mayroong naglilingkod at mayroong hindi? Di ba? Kung hindi nasasayang, bakit yung iba naglilingkod sila? Bakit yung iba hindi? Bakit tila naliligayahan yung iba sa paggawa, sa kabila ng pagod at sakit, subalit mayroon namang tila napipilitan lang. Para kang bumubunot ng bayawak sa lungga, sabi nga ng mga Batanggenyo. No, parang nakikiusap ka para paglingkuran nila ang Panginoon. Bakit ginugugol ng iba yung buhay nila para paglingkod sa Diyos, samantalang ang iba naman ay parang pansarili lamang yung kanilang pagiging Kristiyano. Yung pagiging Kristiyano nila hindi gumagraduate sa pagsisimba, sa tingin nila basta't ginagawa nila yung mga bagay na to, ay okay na sila. Hindi sumasagi sa isip nila na kaya pinapanatili tayo ng Panginoon dito sa mundo ay upang paglingkuran natin siya. Alam niyo po ba yun? Na kung hindi lang sa nais ng Panginoon na matuto tayong maglingkod sa Kanya, pagka born again natin, kukuhanin na niya tayo, mga kapatid, para hindi na tayo mahuhulog pat mga nganib sa pagkakasala. No? Pero kaya tayo naririto dahil, sabi nga ni San Pablo, para paglingkuran siya. So ang tugon po ay nando sa binasa natin na sinabi ni Pablo, at uulitin natin yon. Sabi niya, sabi po niya,
maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat hindi masasayang yung paghihirap ninyo. So, yung mga naglilingkod, matatagpuan nila sa walang hanggan na hindi nasayang yung kanilang paglilingkod. Yung mga hindi naman naglilingkod, pagdating sa walang hanggan, kung maligtas man sila, nang hihinayang sila sa buong walang hanggan sapagkat hindi nila sinamantala yung pagkakataon para paglingkuran ng Panginoon. So aralin po natin yun mga kapatid. Bakit nga po ba dapat tayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon? Ang unang dahilan, sapagkat ang paglilingkod ay patibay na tunay nga yung ating pananampalataya. Ito po yung naghihiwalay sa pananampalatayang peke at pananampalatayang totoo, mga kapatid. Yung totoong pananampalataya, laging may desire, may pagnanais na ipaglingkod ang buhay sa Panginoon, mga kapatid. Sa Diyos, kanino? Sa Diyos, kung Diyos ang tatanungin, kung ano ang paniniwala, yun din ang ginagawa. Hindi po nako-confuse ang Diyos. Kung anong ginagawa natin sa buhay, yun ang tunay nating pinapaniwalaan. It does not matter to Him kung anong relihiyon natin, kung anong sinasabi natin. Amen po ba mga kapatid? It does not matter to Him kung ilang libro yung binasa mo o ilang doktrina yung na-memorize mo. It does not matter to Him. What matters is ano ang iyong ginagawa doon sa sinasabi mong paniniwala. That is what matters to Him. Because to Him, yung ginagawa mo, yun ang tunay mong pananampalataya, mga kapatid. Kahit gaano pa katindi ang ating sinasabing pagmamahal sa Diyos, ang tunay na sukat nito ay yun lamang handa nating gawin at ialay sa Kanya. Kaya nga po yung paglilingkod, yun ang nagpapatotoo ng ating pananampalataya at pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Kaya po pagka hindi naglilingkod, ibig sabihin casual lang. Baka hindi pa totoo. Nakuha po natin mga kapatid, yung tunay na nananampalataya, sinisikap niya na isulit yung buhay niya para sa Panginoon dito sa daigdig na to mga kapatid. No? Basahin po natin yun. Sabi po ni Pablo bilang pagtatanggol doon sa mga taga-Korintong pumupula sa kanya. Basahin natin. Kung hindi gayon, ready? Read. Kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagpapabautismo ng mga tao para sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? At bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan, mga kapatid. Sinasabi ko ito sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung ang pakikipaglaban ko sa mababangis na kaaway sa Efeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapala ko? Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin na lamang natin ang kasabihang ito. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Ito po yung pangatwiran ni San Pablo doon sa mga taga-Korinto tungkol doon sa kanyang ginagawa. Binalikan niya sila kasi po may nag-develop na maling kasanayan nung panahon na yon na ang paniwala nila kahit namatay na yung tao, pwede pang bautismuhan at yung magpapabautismo yung buhay in behalf of the patay. Dahil ang paniwala nila, yung bautismo ay nakakapagligtas dun sa tao. Kaya kung halimbawa, namatay si Pedro, ay hindi sinabautismuhan, Apostol, pwede mo bang bautismuhan si Pedro? Ako ang bautismo. So ako magpapabautismo in behalf of Pedro. Nakakatawa ba mga kapatid? Kiyangkoy ba yung kanilang paniwala? Kiyangkoy. Pero yun po yung paniwala nila nung panahon na yun. At yung mga maling paniniwala natin ngayon, bumilang lang kayo ng 50 taon, kiyangkoy na rin. Kaya tiyakin yung paniniwala nyo ay tama sa Biblia. Amen po ba mga kapatid? Kiyangkoy, mga kapatid. Ngayon kayo born again na. Sigurado marami sa inyo nakikengkoyan doon sa mga ginagawa natin, doon sa dati nating relihiyon. Di po ba mga kapatid? So ito po yung sabi ni Pablo sa kanila. So anong halaga nung ginagawa nyong yan, yung kakengkoyan nyong yan, kung ba't nyo pa pinapabautismo yung mga namatay na kung wala kayong pag-asang sila'y maililigtas sa walang hanggan? Sabi pong ganon.
Ako, sabi niya, walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan, sa panganib. Sa pagkikipaglaban ko doon sa mga mababangis na kaaway sa Efeso, sabi pong gano'n. Bakit po niya ginagawa yan? Sabi niya, kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa isundin na lamang natin ang kasabihang ito. Ano yung kasabihan? Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo mamamatay. English actually, itong kasabihang ito no? Mas masarap siyang sabihin sa English. Ano yung sa English? Eat, drink, and be merry. Sabi niya, for tomorrow you will die. Yun po yung paniniwala ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Pagka ang buhay, ang tingin mo lang ay pandito sa daigdig na to, gusto mo isulit ng todo yon. Gusto mo mapuntahan yung lahat ng lugar, gusto mo mapaliguan yung lahat ng mga beaches, kung mahilig kang uminom ng tubig dagat, no? Gusto mong suotin yung lahat ng mga bagong labas ano nga ba yung sikat na shop na hapon? Uniqlo. Oy, may bagong labas sa Uniqlo, bili tayo. Ganon, di ba? Gusto mong suotin yung lahat ng mga ini-issue ng Nike tsaka Adidas. Kapatid. Hindi ba Nike yun? Nike. Okay, thank you. So, pagka wala kang paniniwala sa walang hanggan, pero pagka may paniniwala ka sa walang hanggan, yung mga ganong practices sa buhay nababago. Amen po ba mga kapatid? Bago mo gastusin yung pera, iisipin mo kung tama ba yung paggastos mo. Bago mabilhin ito, iisipin mo kung matutuwa ba ang Diyos sa gagawin mo. Are you following mga kapatid? So meron pong pananaw ang tao pagka tumitingin siya sa walang hanggan na hindi pansarili lamang. At yung mga naniniwala na eat, drink, and be merry ay yung mga taong walang tinatanaw na walang hanggan. Di sila naniniwala. Kaya po pagka Kristiyano, sinabi niyang Kristiyano siya, bagamat sinasabi niyang Kristiyano siya, pero ang panuntunan niya sa buhay, yung gano'n, puro good time, puro sulit oras, sulit pera, sulit lahat para sa kasiyahan, hindi siya totoong naniniwala sa Diyos. Hindi siya totoong naniniwala sa walang hanggan. Amen? Sapagkat kung naniniwala ka sa walang hanggan, ay lagi mong pinapanagot ang sarili mo doon sa Diyos na makikita mo sa walang hanggan. Amen? Yan ba kayo? Sige, tuloy natin. No? So ano ang mga kapilian ng apostol simula nung born again siya? Sabi niya, nilalagay namin ang aming sarili sa panganib. Nakikipaglaban kami sa mga mababangis na kaaway para lang maipangaral nila yung mabuting balita ng kaligtasan. Hindi nila sinusunod yung kasabihang eat, drink, and be merry sapagkat ang buhay hindi para sa daigdig lang na ito. So, I don't know kung saan kayo dinadala ng Panginoon sa buhay ngayon, pero kung saan man niya kayo dinadala, mga kapatid, yung buhay hindi para sa sarili lamang. Amen po? Ang buhay ay para sa Diyos. At walang halaga ang masarap na buhay kung hindi ang buhay na para sa Diyos. Dahil pagkatapos ng mga taon dito sa daigdig, haharap ka sa Diyos at wala ka man lang maihaharap at maihahandog sa Kanya, mga kapatid. So ituloy po natin. Ang ating mga kapilian at pagpapasya sa buhay na to ay sumasalamin. Sabihin nga natin lahat yun? Sumasalamin. It mirrors. Sumasalamin sa ating pagnanais na paglingkuran ng Panginoon o yung kawalan ng pagnanais na paglingkuran siya. Sa isang matanda ng tulad ko, I'm already 66, going 67. Marami na akong karanasan sa buhay. So, kaya kong sukatin, pagka nakausap ko yung tao ng 2 oras, kaya kong sukatin kung totoo ba yung sinasabi niya o hindi. Mga kapatid, kung yung bang ginagawa niya sa buhay ay tama o mali, mga kapatid. Kahit sabihin pa niyang Kristiyano siya, pagka hindi niya sinasagawa yun sa buhay, ay, simple lang po ang sabi ni San Pablo, hindi siya totoong nanampalataya. Amen? Hello? Okay lang ba kayo kahit ganito yung pangaral ko ngayon, diretso?
Okay lang kayo mga kapatid? Okay, so tuloy natin. Hindi nyo naman ako pwedeng i-demanda akong pastor. Eh. Ha? So, ituloy natin, no? Kaya po sabi tuloy ng apostol si James, sabi niya, yung pananampalataya dapat ay, isinasagawa. Basahin natin yung sinabi niya sa 18. Hanggang 18 lang. Ready? Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ng iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Ayaw nila talaga akong kumanta. Inalis yung microphone. So, sabi po ni Santiago, may nagsasabi, no? Kahit naman ngayon may nagsasabing ganito, may pananampalataya ako. Pero hindi nakikita sa gawa. So, ipakita mo sa akin, sabi ni Santiago, ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking gawa. Saan nasasalamin yung pananampalataya? Sa gawa. Yung pananampalataya, bagamat kaya natin siyang sabihin, hindi pinapatunayan ng salita yung pananampalataya. Anong nagpapatunay sa pananampalataya? Yung gawa. Ang ginagawa natin, nananampalataya kang hindi tama ito, so hindi ko siya gagawin. Nananampalataya kang tama ito, so gagawin ko siya kahit mahirap siya. Amen po ba mga kapatid? Nananampalataya ba kayong dapat ay lagi tayo nagpapatawad sa mga nagkasala sa atin? Then dapat magpatawad ka. Amen? Kung may kimkim ka man kung kaninong Poncio Pilato sa iyong buhay, dapat bitawan mo yon. Amen po ba mga kapatid? Nananampalataya ka bang dapat tulungan yung nangangailangan? Yes. So, kung nabalitaan mo may pangangailangan, mag-ambag ka para matulungan yung nangangailangan. Yun ang pananampalataya. Ang pananampalataya, sinasalamin, hindi ng ngawa, kundi ng gawa. Amen? Andiyan po ba kayo mga kapatid? Kaya, sabi po ni Santiago sa kanila, sumasampalataya ka, sabi niya dun sa tinutuligsa niya rito, sumasampalataya ka ng Diyos ay iisa, hindi ba? Nananampalataya ba kayong ang Diyos ay iisang Diyos? Amen. No? So, mabuti yan, sabi niya. Pero, sabi niya, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin ng ganon at nanginginig pa sa ninihambing yung pananampalatayang walang gawa. Hirap sabihin, di ba? Kung tayo nananampalataya, pero salita lang at walang gawa, anong kamukha natin sa pananampalataya? Demonyo. Anong kamukha ng pananampalataya? Sige, hindi na kayo. Sila na lang. Anong kamukha nila pagka ganun ang kanilang pananampalataya? O, kita nyo, lumakas bigla. Demonyo, pananampalataya mga demonyo yung ganun. Kalinlangan yon. Sabihin natin lahat, kalinlangan. Mas malakas, kalinlangan. Kalinlangan yun. Kalinlangan yun tinuro sa atin nung sinauna na basta't nagsisimba ka lang, basta't nangungumpisal ka once a year, nakuha po natin, basta't ginawa mo yung mga ganito, yung 7, yung 10, ganun, okay ka na. Kalinlangan po yan, mga kapatid. Ang pananampalatayang hindi sinasagawa sa araw-araw, sa bawat oras ng buhay, ay kamukha lamang ng pananampalataya ng mga demonyo. Mga demonyo, alam nila kung sino ang Diyos. Yung mga demonyo na engkwentro ng Panginoon doon sa Gadara, naparito ka ba para parusahan kami bago pa yung takdang panahon? Sabi nila sa Panginoong Jesus. Kilala nila. Pero hindi rin sila nakapailalim sa Kanya. Nakuha po natin, mga kapatid. So, sabi niya, nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Anong tingin ni Santiago? Ang pananampalataya,
Pagka hindi sinasagawa ay ano? Walang kabuluhan. So wag po kayong magkikip-kip, wag kayong magtatago ng ganong klaseng pananampalataya. Ang mahalin yung pananampalataya, ang pahalagaan yung pananampalataya ay yung pananampalatayang sinasalamin ng inyong ginagawa. Because faith is supposed to change us for the better. Amen? What you are today should be better than what you were last week. Mga kapatid. At pag-uwi natin ngayon, next week, we should be better Christians than we are today. Amen po? Sapagkat ang gusto ng Diyos, baguhin niya tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. Yun po yung sabi ni Santiago. At ganun din po yung tingin ng Panginoong Hesus, yung tinuligsan niya yung mga tao nung kanyang panahon, ampaw yung kanilang pananampalataya. Alam niyo ba yung ampaw? Nung estudyante pa ako, yun ang panawid gutom ko sa Philippine Rabbit no? Kasi uwi akong Pampanga, 2 oras na biyahe yun, 10:00 ng gabi. Wala ka ng pera, ang kaya mo na lang bilhin, ampaw. Ampaw yung, parang ang laki-laki niya pero walang laman. Matamis lang, kaya tinawag siyang ampaw. So ano yung ampaw na pananampalataya? Ready? Read. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan, mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. So ano po ba yung ginawa ng mga ito for them to deserve this kind of criticism from the Lord? Matindi po yung kritisismo. Mga mapagkunwari kayo. Masakit ba yan, mga kapatid? Especially kung religious leader ka nung panahon na yon, bis na bis ka pa, parang ako ito, tapos tatayo ako rito, nakabis pa ako, hindi naman ako nagbibis ng ganito sa araw-araw, pag linggo lang, mga kapatid. Tapos may magsasabi sa akin, peki ka. Ako niyo po, ganun po yung nangyayari ito. Sabi ng Panginoon doon sa mga leader, relihiyon nung panahon niya, ay, mga ito samba ng samba, peki sila. Pakunwari lang yung ginagawa. What did they do that they should deserve this, mga kapatid? Alam niyo po ang ginagawa nila? Kukuntsabahin nila yung mga pari sa templo. Okay? Pagkatapos, kung may 100,000 sila, i-offer nila yung 100,000. Bibigay nila sa pari. Tapos sisitsitan yung pari. Sabi niya, i-offer ko i-offer mo. 3% ka. Yung 3% iiwanan ko sa iyo. Pagkatapos ng service, ibalik mo sa akin yung 97%. Are you following? Why do they do that? So ito ngayon, ito yung tinuligsan ng Panginoon. Korban ang tawag dyan. Korban. Sabihin nga nyo, korban? Korban. Huwag kayo mahuhuling nangungurban. Okay. Tapos, ito ngayon, lalapit yung magulang. Anak, wala na akong pambili ng bigas. Sasabihin ngayon ni Kolokoy, wala na akong mabibigay sa'yo. Sapagkat yung dapat kong ibigay sa'yo, naialay ko na kay Yahweh. Naintindihan niyo yung kwento, mga kapatid? Yun ang ginagawa nila. Kaya tinawag silang mapag-kunwari. Samba kayo ng samba, speaking in tongues pa kayo. Pagkatapos din niya namang ginagawa yung dapat niyong gawin. Amen? Is that serious? Is that serious, mga kapatid? Kung ganunin tayo ng Diyos, seryoso ba yan, mga kapatid? Sabihan niya tayo, mapagkunwari ka, Mario. Aral ka pa ng aral, tapos ang tamad-tamad mo naman sa bahay, puro misis mo lang ang nagtatrabaho. You follow? Uy.
ang paggalang sa akin ng bayang ito'y pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso. Anong tinitignan ng Panginoon? Puso. Ang tinitignan ng Panginoon? Puso. Parang gilas lang. Puso. Di ba? Hindi sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. At dahil hindi nanggagaling sa puso, hindi totoo, wala itong kabuluhan. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Sapagkat sa kabila nung tama lahat yung ginagawa nila sa relihiyon, hindi nila sinusunod ang kalooban ng Diyos na tulungan yung magulang. Hello? Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Okay lang tayo? Itaas niyo yung thumbs up niyo para naman lumakas ang loob ko rito dahil medyo mabigat yung sinasabi ko. Okay? Naintindihan po ba ninyo, mga kapatid? Iniutos ba ng Diyos na tulungan yung magulang? Yes, tulungan ng magulang, especially sa pagtanda nila. Huwag tayong tumulad doon sa mga kultura sa kanluran na para bang pagka 18 anyos na wala nang pakialaman. Hindi po ganun ang turo ng Biblia. Napansin niyo ba sa Biblia, hanggang tumanda sila, actually magkakasama sila doon sa compound eh. Ako po natin mga kapatid, sapagkat ang gusto nila, alagaan nila yung kanilang magulang. So, mga magulang sa inyo, pagka buhay pa yung mga lolo at lola, sasama nyo yung mga anak nyo at mga apo nyo pagka pupuntahan nyo yung lola. Pagka gugupitan nyo, hilamusan nyo, isasama nyo sila para makita nila yung ginagawa ninyo. Para pagka sila, ganun din ang kanilang gagawin. Amen? Parang humina. Amen po mga kapatid? Amen. So, sige, maiiyak na kayo eh. Parang nagsisisi na kayo, no? Pangalawa, bakit po tayo dapat magsipag sa paglilingkod sa Panginoon? Dahil ang paglilingkod ay sanggalang. Alam niyo yung sanggalang? Sanggalang. Shield sa Tagalog. Shield. Sabihin niyo. Shield sa Tagalog. Sanggalang. Shield. Panangga. Parang yung nag-iispadahan tapos may panangga ang ganon. Sanggalang. Ang paglilingkod ay sanggalang. Pananggalang laban sa kasalanan. Ang ating pong paglilingkod sa Panginoong Hesus ay matibay na sanggalang laban sa mga plano at gawa ng kaaway. Ang isang Kristiyanong naglilingkod ay malayong matukso at matangay ng mga pakana ng kaaway. Tulad na sabi ng isang manunulat, the idle mind, sabi niya, is the playground of the enemy. Yun daw pong idle. Ano ba yung idle? Yung walang ginagawa. Thank you, Frodo. Yung taong walang ginagawa, yung isip niya, nagiging laruan ng dyablo. Kapatid. Kung ano-anong naiisip niya. O, di ba totoo yun? Pagka hindi ka busy, wala kang masyadong pinagtutuunan ng pansin, ay, punta nga ako rito. Ay, bili nga akong ganun. Subukan ko kayang panoorin ito. Yung mga pagkakasala ng mga hindi natin dapat ginagawa, nangyayari pagka idle yung ating pag-iisip, mga kapatid. So, huwag kayong tamad. Huwag kayong idol. Amen, mga kapatid? Yung hayaang maging idle yung ating pag-iisip. Always find something productive to do. Kaya po napakalaga sa ating mga Kristiyano na marunong tayong mag-share, marunong tayong mag-witness. Amen po ba mga kapatid? Marunong tayong mag-Bible study, marunong tayong magturo sa iba para po lagi tayong may ginagawa sa ating buhay. Okay? So, ano po yung mga palagi ang kaaway ng buhay? Well, ang una po, sabi ni Pablo, kasalanan at kamatayan. Basahin natin ulit. Nasaan? Ready? Read. Nasaan, o kamatayan, ng iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Ito po yung magiging sigaw ng mga Kristiyano. Ito yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sa dakong wakas, sabing ganon, mananagumpay ang Panginoon at tutuyain ang kamatayan. Nasaan ang iyong kamandag? Ba't di ka nanalo sa amin? Natalo ka, nagapi ka, napagtagumpayan namin ikaw. Yun po yung sinasabi niya. Sapagkat ang kamandag daw ng kamatayan ay kasalanan, mga kapatid.
So, pagka po yung tao ay naglilingkod sa Panginoon, malayo siyang marahuyo, malayo siyang maakit noong mga gawang kasalanan. Kaya po nasasabit yung mga Kristiyano sa kung ano-anong kalokohan dahil wala silang pinagkakabalahan para sa Diyos. Matuto po tayong maglingkod, mga kapatid. Ang takot sa kamatayan, paghihirap o pag-uusig, ang palagiang humahadlang sa paglilingkod. Mag-sow ka, ay busy ako eh. No? Sama ka, ay may gagawin ako. Lagi tayong pero nagsisimba naman ako. Okay? So, yun po ang laging humahadlang. Nawawala ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa mga Kristiyanong naibigay na ang mga sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Pagka po natuto tayong maglingkod, di na natin masyadong naiisip yung mga kalokohan ng kasalanan. Sa kabilang banda naman, ang mga nabubuhay para sa sarili lamang ay natatakot sa kamatayan. Marami silang hindi gagawin kahit ito'y para sa Panginoon. Gusto kong maglingkod, kaya lang puyatan yan eh. Ako natin. Gusto kong matuto, pastor, kaya lang linggo yung show eh. Pwede bang Lunes ng umaga yung show? Excuse me, ikaw lang po ang bakante pagka Lunes ng umaga. Ako po natin, mga kapatid. Gusto kong kumanta, maganda ang boses ko eh. Kaya lang, nagpa-practice pa sila tuwing linggo. Alam niyo po ba yun? Para lang mailid tayo ni na Edong nung banda sa magandang music. Mamaya, paglabas natin, kakain lang sila, tapos babalik sila rito, magpa-practice sila hanggang alas 5. Ako po natin? So there is much hard work behind dun sa 4 hanggang 6 na kinakanta natin pagkalinggo. Ang kapatid. Pero bakit nila ginagawa yun? Natutunan nilang maglingkod sa Panginoon. Yung oras nila, nagtatrabaho rin po yung mga yan, mga kapatid. May trabaho rin sila. Lunes hanggang Biyernes, yung iba hanggang Sabado, nag-half day pa sila. Ako po natin mga kapatid, may trabaho rin sila. Mahalaga rin sa kanila yung linggo ng hapon. Amen? Pero nung natutunan nila, higit na mahalaga yung maisaayos yung paglilingkod sa Diyos. So, anong ginawa nila? Yung lakad na iba ang singit, yung main event ay yung paglilingkod sa Diyos. Amen? Ako po natin, mga kapatid, ganda ang pagbabagong ginagawa ng Diyos. Kaya hindi na sila eat, drink, and be merry, for tomorrow you will die. May pag-asa na sila sa walang hanggan. Ang sinasabi ng bawat worker na nagpapagod dyan, I'm sure, sinasabi niya sarili, hindi sayang ito. Sulit ito. Ako po natin, mga kapatid, hindi man tumapansin ng elders, di man tumapansin ng pastor, di man mapansin ng iba, sulit ito. Alam ng Diyos yung ginagawa ko. Amen? Are you with me? Ganun. Okay. So, ituloy po natin, mga kapatid. No? Ang pangalawang tukso po lagi ay yung sanlibutan. Pagka yung iniibig natin ng sanlibutan, ay naku, walang mangyayari sa atin. Basahin po natin yung sabi ni San Juan. Ready? Read. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Very categorical po yung sabi niya, huwag ninyong ibigin. Is that clear enough, mga kapatid? Do not love. Huwag mong lablabin. Huwag mong ibigin, alin? Ang sanlibutan. Alin pa? Yung mga bagay ng sanlibutan. Mga kapatid, bakit? Sapagkat yung umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama.
Napakasimple po. You cannot have both. So, twisted yung parang dila ng cobra yan. Pagka sinasabi mong mahal mo ang Diyos, tapos mahal mo rin yung sanlibutan. Dahil hindi pwedeng mangyari yon. Either you love God and make yung sanlibutan a slave to God, or you love the sanlibutan and make your religion a slave to sanlibutan. Paano ko kung malalaman yung pastor? Pagka inaya ka ng sanlibutan, tapos pinalyahan mo ang Diyos, mas mahal mo yung sanlibutan kaysa sa Diyos. Pero pagka inaya ka ng sanlibutan, tapos nanatili ka sa Diyos dahil conflict siya, then mas mahal mo ang Diyos kaysa sa sanlibutan. Simple po ba yan, mga kapatid? Ganun lang naman po yun eh. Pagka may sakit yung nanay mo, tapos inaya ka ng barkada mo, sumama ka sa barkada mo, mas mahal mo yung barkada mo kaysa sa nanay mo. Yes? Pero pagka sinabi mo sa mga barkada mo, mga pards, absent muna ako ngayon. Hindi ako pwede ngayon. Iwanan mo na yan. Kortal lang ang katapat niyan. Iwanan mo. Bilhin na lang natin ng pansit pag-uwi. Hindi ko pwedeng iwanan. Mas mahalaga yung nanay kaysa sa dabarkads. Amen? Simple po, mga kapatid. Simple po. Yung iba, bebenta yung sarili nila sa napakababaw na mga bagay. Huwag niyo pong gagawin yun. Kristiyano kayo. Amen? Kristiyano kayo. Higit tayo kaysa sa sanlibutan at yung mga ini-offer nito, mga kapatid. So sabi po, ang lahat ng nasa sanlibutan, ano ba yung nasa sanlibutan? Yung masasamang nasa ng laman. Pagka po nasabi yung nasa ng laman, kagad pumapasok sa isip sex. Yun lang yung nasa ng laman para sa iba. Yung mga sexual escapades, yung mga adulteries, fornications, yung mga nakikita nyo sa mga cellphone ngayon. But hindi po yun lang ang nasa ng laman. Yung katakawan, nasa ng laman yan. Follow, mga kapatid? Hello? Yung busog ka na, tapos sige pa. Nandito na yung pagkain, sige pa rin. Nasa po ng laman yun. Hindi na dahil gutom ka, kundi ninanasa mo yun. Amen? Ay, hindi nyo gusto yung sinasabi ko. No? Yung pong sobrang panonood ng TV. No? Yung mata mo, mahuhulog ng mag-isa, pero sige pa rin, hanap ka pa rin ng panonood. Nasa po ng laman yan. Sobrang sports. No, nag-sports ka na, tapos nag-sports ka pa at mag-sports ka uli sa isang gabi lang. Nasa po ng laman yan. Hindi na po sports yan. Are you following? Hello? In fact, yung ministry pwedeng maging nasa ng laman, mga kapatid. Fellowship. Tapos napapabayaan mo na yung pamilya mo sa fellowship. Nasa ng laman yun. Mas gusto mo yung fellowship kaysa dun sa responsibilidad mo. Are you following? Hello? Yun, mga kapatid. So tama na yun. Baka nagkakasakitan na tayo riyan. Yung nasa ng mata, sabi pong gano'n, nasa ng mata. So mata naman ngayon. Oops. Ayaw yata yung... Ayan. Alam nyo ba na binabayaran na napakamahal na sweldo yung mga nag-aareglo ng mga display? Para pagdaan mo talagang, oops, nalilimutan mo wala ka palang perang pambili. So pag uwi mo, may bit-bit ka, chinyards mo sa credit card ng kaibigan mo. Hindi mang credit card mo eh. Pwede bang kailangan kong bilhin ito, sale eh. Sayang. Tapos pag uwi mo sa bahay, saan ko ba gagamitin ito? Wala namang okasyon. Di ba mga kapatid? Nasa ng mata. Nasa ng mata. Yung mga sapatos mo, hindi na kasya sa istante, pero bili ka pa rin ng bili. Pamagay mo kasi yung iba. Nakuha po natin, mga kapatid. Uy. yung damit mo.
Minsan ka nga lang kailangan magbihis, pero yung aparador mo, pwede kang magbihis ng kalahating taon nang hindi naglalaba. Ay, nako, nasa ng mata. Tapos yung pagmamalaki sa mundong ito, na-issuean ka lang ng smart yung bagong cellphone, yung plan po ninyo, eligible na kayo. Hindi naman sira yung phone mo na eligible ka niya. So may babayaran kang panibago. Ako pa na. Tapos habang lumalakad ka, ganyan ka maglakad, oh. Ako pa na, kapatid. Kaya ka maglakad, oh. Ba't kaya ganyan paglakad? Pila, ano, may different na pilay ba to sa basketball, oh? Hindi po bago yung cellphone niya. Haka natin? O bago yung sapatos, kung maglakad, kulang na lang matumba. Yung pala, dinidisplay yung sapatos niya. Bago yung kotse niya. Ay, hindi, kailangan yung parking ko dyan sa baba. Solo, ha? Hindi pwedeng may katabi. O maghanap ka ng sarili mong parking. Siksikan tayo talaga riyan. Amen po, mga kapatid? Hello? So, pagmamalaki ng mundo. Tayo po mga Pilipino, we are very familiar with that. Hindi naman po masama yung iba. Pag pumasok ka sa bahay, makikita mo yung isang dingding ng barong-barong, punong-puno ng kwadro. No? Graduate ng midwife, graduate ng hilot, graduate ng ay mga kwadro-kwadro. Pinagmamalaki natin. Tapos sasama ang loob ng tatay niyo kasi hindi niyo man naipagawa yung barong-barong niya. Sagutin niyo muna, huwag na kayo mahiya. Hindi raw po nagmumula yun sa Diyos, kundi nagmumula sa libutan. At pagka doon ka namuhunan, mawawala ang lahat ng yan at yung kinahuhumalingan. Pero ang hindi mawawala, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat ang mga ganon, mabubuhay sa walang hanggan. Amen? So, huwag niyo masyadong seryosohin yung mga promotion niyo. Promotion yan, praise the Lord. Amen? Mga kapatid, huwag niyo masyadong seryosohin yung nakabili kayong bagong kotse. Okay, bago yung kotse mo, praise the Lord, kotse lang yan. Hindi yan ang katauhan mo. Amen? Your clothes do not define you. Your jewelries do not define you. Amen? Even your house does not define you. What defines you is your love for God and your service to Him. Amen? Are you with me? Okay. Sige pa? Okay. Sige po, tuloy natin. Wala naman kayong magagawa. No? Ang pagmamahal sa sanlibutan ay matinding kaaway sa buhay Kristiyano. Ang taong hindi naglilingkod sa Panginoon ay madali po siyang maaakit ng sanlibutan. Ngunit ang naglilingkod at nagmamahal sa Panginoon, hindi magmamahal sa sanlibutan at sa lahat ng nasa libutan. Lagi niyang isasaalang-alang yun. Alam mo yun pagka nagmi-ministry ka. Alam mong hindi ka makakapangaral ng totoo at matapat pagka meron kang karga sa iyong kalooban. Amen po ba mga kapatid? Kaya pagka nagkasala ka, kaagad-agad hingitan tawad. Kung may nagkasala sa iyo, kaagad-agad pinapatawad mo. Dahil ayaw mong maapektuhan yung mga paglilingkod mo sa Diyos. Amen po mga kapatid? So, yun po, no? So, at panghuli, yung pong paglilingkod, kaya kailangan natin siyang pagsikapan sapagkat ito ay ano? Sabihin niyo malakas. Ano siya? Puhunan. Puhunan. Kapital sa walang hanggan. Ang ating walang hanggan ay tatakdaan nung ginagawa natin sa kasalukuyang buhay. Kaya po sinasabing marami yung nauuna ngayon ang mahuhuli pagdating doon. Marami yung mariwasa ngayon na magiging dukha pagdating doon. Amen? Mga kapatid? So, isipin po natin mabuti yun. Kaya po sabi niya, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi
masasayang. Ba't hindi masasayang? Kasi mayroong walang hanggan. Hindi ko man tanggapin yung reward ngayon, mayroong walang hanggan. Amen? Hindi man mapansin ng aking mga elders yung ginagawa ko ngayon, mayroong walang hanggan. Amen po ba mga kapatid? Hindi man bumalik sa akin yung gastos ko at kapaguran ko, mayroon pa rin walang hanggan. At sinasabi ng Panginoon, pagka hindi natin natanggap sa buhay na to, yung ating gantimpala, then magalak kayo, sabi niya, sapagkat masagana ang inyong gantimpala sa walang hanggan. Amen? So, yun po yung sinasabi niya, mga kapatid, walang nasasayang. Ang ating mga paglilingkod at pagpapasakit para sa Panginoon ay hindi nasasayang. Ang mga ito'y maituturing na pamumuhunan sa ating walang hanggan, katulad ng sinabi ng Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon sa verse 19. Ready? Read. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ano niya, hindi maikukubli. Kung ano yung pinapahalagan mo, yun ang laman ng iyong puso. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroroon ang iyong puso. Kung yung sinasandalan mo lang ay pera, then pera ang laman ng iyong puso. Amen, mga kapatid? Kung ang nagdidikta sa iyo ay yung boyfriend mo, yung girlfriend mong hindi believer, then yun ang laman ng iyong puso. Are you following? Mga kapatid? So, huwag kayong mag-impok dito sa lupa. Hindi siya against na mag-savings kayo sa bangko. Hindi po yan ang tinutukoy. Ibig sabihin, huwag yun ang pahalagahan natin ng sobra. Ang pahalagahan natin ay mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Gawin nyo kung anong iniutos ng langit, napapansin man o hindi. Alam niyo po ba yan? Dapat pag-aralan natin na yung paglilingkod, napapansin o hindi, dapat ginagawa siya. Amen po ba mga kapatid? Para hindi tayo vulnerable doon sa papuri ng tao o criticism ng tao. Sabi nga po ni Watchman sa isang libro niya, yung Sit, Walk, and Stand. Sabi niya, even if all the demons in hell tell me that I am wrong, if God says I am right, then I am right. I will be at peace with that. But even if all the angels in heaven tell me I am right, if God says I am wrong, then I am wrong. Because what matters is not what anyone else says, what matters is what God says to me. Amen? Tatagalugin ko? Ang mahalaga yung sinasabi ng Diyos, mga kapatid. Ang mahalaga yung nasusunod natin yung kalooban ng Diyos kahit nagagalit yung iba. Amen? Tiyakin nyo na sa buhay, sinisikap nyong sundin ang kalooban ng Diyos. Which necessitates yung nakikinig kayong mabuti sa mga pangangaral, which necessitates yung nagbabasa kayo kahit papano ng Bible, at kung may pagkakataon kayong magmiyembro ng simbahay, magmiyembro kayo ng simbahay para nadadagdagan yung nalalaman. Amen? No? Yung iba po kasi tamad sapat na sa kanila. Hanggang ngayon, galing Kastila pa rin sila. Basta nakakapagsimba sila ng linggo, okay na sa kanila. Huwag po, mga kapatid, born again ini. Amen? Born again ka mo? Born again? Born again kayo, di ba? Born again na kayo. Baguhin na yung bulok na sistemang pasimba-simba lang, mga kapatid. So, sapagkat sabi ng Panginoon,
Pagka sa langit, hindi yun masisira yung ininvest nyo roon, yung inimpok nyo roon. At kung nasaan yung yaman mo, nandun ang yung puso. Yun ang paggugugulan mo ng oras. Kaya po yung isang worker, nagtataka yung iba, bakit kaya niyang mag-aral ng 4 na oras, 5 oras, ganon. Hindi siya tumatayo. Nakuha po natin, bakit yung mga temple keepers, for as long as we can remember, tumanda na sila, nandiyan pa rin sila, dumarating sila, naglilinis sila. Bakit yung mga nagsuso, yung mga nagtuturo, wala naman silang bayad, pero aral sila ng aral para makapagturo. Do you follow what I'm saying, mga kapatid? Bakit yung mga nasa music, kung minsan bumibili pa silang sarili nilang gamit para lang mapaganda yung tunog nila. Dahil gusto nilang mamuhunan para sa Diyos. Amen? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi sayang. At kung hindi ka naniniwala na hindi sayang yan, then hindi mo pakilala ang Diyos, mga kapatid. Hindi siya kuripot, hindi siya unjust, parehas siya. Kung anong tinanim mo, aanihin mo yun sa Kanya. Amen? So, yun po. Mag-impok tayo sa langit. Mag-iimpok ba kayo? Mag-iimpok ba kayo, mga kapatid? Yes. Huwag niyong tipirin ang Diyos sa inyong paglilingkod sa Kanya. Bakit po? Kasi mabubuhay tayo sa walang hanggan. Yun ang sinasabi ni San Pablo. Binasa natin yan kanina. Sabi nga doon, sa huli, malulupig ang kamatayan, malulubos ang tagumpay, mawawala yung kamandag ng kamatayan. Mabubuhay tayo sa walang hanggan. Sa walang hanggan, tinatanong madalas yan sa mentoring, ano pong itsura ng walang hanggan? Sa walang hanggan, hiwalay. Ihihiwalay ng Diyos yung mga pasaway, mga matigas ang ulo, ihuhulog sila doon sa lawang apoy, tapos yung mga natutong sumunod. Sino? Mga natutong sumunod. Mga natutong sumunod, makakasama niya sa walang hanggan. In fact, tayo, kung totoong pananampalataya natin, mararapture tayo, mga kapatid. Mabubuhay tayong muli, mag-iibang katawan, magiging tulad tayo ng mga anghel, at kasama tayong mga ngasiwa doon sa mga natural people sa walang hanggan. Amen? Andiyan po ba kayo? May tanong kayo ron, i-note nyo, itanong nyo sa susunod na open forum natin. Amen? So, yun po mga kapatid, mabubuhay tayo sa walang hanggan. Kaya nga sabi niya, magpakatatag kayo, huwag matinag, maging masipag, hindi sayang ang inyong paghihirap para sa Kanya, mga kapatid. Ang ating mga buhay ay hindi nagwawakas sa kamatayan. Kaya, pagka totoong born again, tapos born again din yung namatay, sigurado kang born again siya, hindi mo man makuhang umiyak ng todo eh. Nalulungkot ka lang, hindi mo na siya makakasama. Amen? Pero hindi ka nagpeace na para bang napahamak siya. Sapagkat alam mo, dahil nakita mo yung testimony ng buhay niya, mga kapatid, alam mo na mas mabuti yung kanyang paroroonan kaysa dito sa daigdig na to. Amen? Pero pagka yung namatay, hindi Kristiyano, nakakalungkot yun, sayang. Sayang. Kaya po mga kapatid, samantalayin natin, habang nandyan tayo, yung mga mahal natin sa buhay, abutin natin para magkaroon sila ng tsansang makabalik sa Diyos bago mahuli ang lahat. Amen po, mga kapatid? Gamitin nyo. Antindi nyo mag-messenger, saka mag-Facebook, gamitin yung inyong talent na yon para abutin sila. Mga kapatid, no? Nilikha ang tao para sa walang hanggan, no? At ang ating kahinatnan sa walang hanggan ay tinatakda natin mismo kung paano nating ipinamumuhay ang ating kasalukuyan. Gamitin nyo yung kasalukuyang teknolohiya, huwag tayong silip lang ng silip sa buhay ng iba sa Facebook. Ang kapatid, no? Sulatan natin yung mga kaibigan natin, mga kaklase natin.
Minsan, hindi natin magawa yun kasi baka magalit sila. Isipin nyo na lang, mas mabuting magalit sila dahil nagpatotoo ka sa kanila kaysa mapahamak sila, kaysa nanahimik ka lamang. Amen? Do you understand what I'm saying, mga kapatid? Isipin nyo mabuti yun, mga kapatid. So, kailangan nating itanong ang mga mahirap na tanong sa ating mga sarili. Kanino itatanong? Sa sarili. Huwag sa katabi mo, ha? Sa sarili mo itanong ito. Matapat ba ako? Pagka ba ako'y nagsasalita, totoo yun? Yung sa akin sinasabi. Matapat ba ako sa mga kaibigan ko? Matapat ba ako sa church ko? Matapat ba ako sa parents ko? Totoo ba ako? Kung anong nakikita, yun ako. Hindi yung iba yung image ko sa labas, iba yung image ko sa loob. Ako po natin mga kapatid, nagmamahal ba akong tunay sa Panginoong Hesus? At doon sa mga minamahal niya? Mahal ko ba yung mga mahal niya? Mas mahal ko ba yung mga ka-church ko kaysa doon sa mga kabarkada kung saan-saan ako dinadala? Mga kabarkada mo, baka hindi man makasama yun pagdating ng walang hanggan. Yung churchmate mo, baka kapitbahay mo yan. Follow? Mga kapatid? Pinagsisikapan ko ba ng husto na sundin ang kalooban ng Diyos? May honest to goodness na pagsisikap ba? At pagka hindi ako sigurado, elder, tama po ba itong gagawin ko? Kapatid, BS leader, tama po ba itong gagawin ko? Kapatid, itinatanong sapagkat ayaw mong magkamali. Amen? Kapatid? So, ganun po yung paano nating tutunguhin ang buhay. Sapagkat haharap tayo, tiyak, sa hukuman ng Panginoon. So, basahin natin. Ready? Read. Kaya't laging malakas ang ating loob, kahit na alam nating habang tayo'y narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob nating iwanan ng katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na Niya. Sapagkat lahat tayo yaharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Do you understand how serious yung sinasabi ni Paul dito, mga kapatid? Sabi niya, malakas ang ating loob. Malakas ang loob niya. Anong lakas ng loob niya? Handa na siyang mamatay kung tutuusin. Pareho lang sa kanya kaya mamatay siya o mabuhay siya, sabi niya. Pero dahil nandirito ba tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon. Malakas ang loob natin na iwanan ang katawang ito. Anong ibig niya sabihin? Malakas ang loob nating mamatay kung tutuusin. No? Upang manirahan na tayo sa piling ng Panginoon. Yung ba, lagi nila sinasabi, I want to see you, Lord. Pero lahat ng gamot sa butika, bibilhin para lang gumaling. Minsan magpapahilot pa sa Mount Banahaw para lang gumaling. Kapatid, no? Anong klaseng pananampalataya yon, mga kapatid? Sabi ni Pablo, kung dumating ang oras ko, handa akong iwanan ang katawang ito upang makapiling ang Panginoon. Now, what is more important is yung resolution niya dahil doon. Dahil dito, ang pinakananais natin ay maging what? Kalugod-lugod sa Kanya. Kaya nasa katawang lupa tayo o tayo'y nasa piling na niya. What should be the object of life? Ano po ang dapat na mithiin ng buhay? Maging kalugod-lugod. Maging kalugod-lugod. Lord, pagtanda ko, I will serve you. No. Ngayon yun. Amen po ba mga kapatid? Ngayon yun. Lord, pagka hindi na ako nagtatrabaho, I will spend more time to you. No. Ngayon yun.
Lord, pagka hindi na ako inaantok pag Wednesday evening, sasama na ako sa prayer meeting. Ay, hindi darating yun. Ngayon yun. Amen? Are you with me? Sabihin natin, ngayon yun. Hindi yung pagtanda natin, hindi yung pagdating na sweet by and by. Gusto mong purihin ng Panginoon, ngayon yun. Gusto mong manalangin, ngayon yun. Gusto mong nakita mo yung kapatid, no? Naamoy mo yung hininga, hindi siya nagko-Colgate. Oh, bigyan mo siya, ngayon yun. Bili ka ng Colgate. Parang mababastusan siya nun, no? O sige, huwag niyong ibili ng Colgate. Labgipan niyo na lang. Amen, mga kapatid? Many of us, pagka tinanong mo, gusto mo maglingkod sa Panginoon? Yes, gusto maglingkod. Pero hindi nakakapaglingkod kasi hindi liniisip na ngayon yun. Make time. Make time. Suriin. Mag-enroll kayo sa mag-observe kayo, wag yung parang napapaso kayo sa church, late kayong darating, tapos una pa kayong aalis. Mag-apply na lang kayong conductor sa mga bus lines. Ganun yung conductor. Huling sasakay, unang bababa. Ako natin? So hindi man natin, wala man tayo nakikilala. Kilalanin nyo yung mga kapatid, wala akong maipag-pray. Paano kung may maipapag-pray, di mo sila kilala? Amen? Parang, na-overuse ko na yung pagmamahal nyo sa akin, di na kayo nagre-respond. Bakit po? Bakit kailangan natin sikapin nyo? Sapagkat, ang laki niya, sapagkat lahat tayo. Lahat ba? Walang exempted. Lahat tayong mga Kristiyano haharap sa hukuman ni Kristo. Iba po yung judgment doon sa mga non-believers, tapos iba pa yung judgment sa mga believers. Hahatulan yung mga believers. Ito yon. Harap tayo sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawa, mabuti man o masama. Yung masamang tinutukoy diyan, hindi kasalanan. Masama siya sapagkat wala siyang kabuluhan. Masusunog lang siya pagdating ng paghukom. Amen, mga kapatid? So, nung tayo ay nabubuhay pa sa daigdig, do we realize that, mga kapatid? Yung lahat ng ginawa ninyo bago kayo na born again, wala na yon. Kinalimutan na ng Diyos yun. Sabi niya, as far as the east is from the west. Hindi. As far as the east is from the west, so have I forgotten your sins against me. Yung nakaraan ko, nung estudyante pa ako, kinalimutan na ng Panginoon yan. Amen? Mga kapalpakan ko, bago ako na born again, kinalimutan ng Panginoon yan. Hindi ko na masyadong iniisip yung mga bagay na yan. Kung hindi sila mahalaga sa Diyos, di na rin sila mahalaga sa akin. Amen, mga kapatid? Pero mula nung ma-born again tayo, bawat araw, bawat oras, ibibigay sulit natin sa Panginoon. So imagine niyo, I will go a little further, bear with me. Imagine niyo kung Kristiyano ka, tapos hindi ka pa rin nagbabago. Tuloy-tuloy lang yung kalokohan mo. Ang kapatid, so pagdating ng gabi, bago ka matulog, hingi kang tawad. Patatawarin ka ba? Opo, patatawarin ka ng Diyos. Mapagpatawad ng Diyos. Sige anak, let's start again tomorrow. Tapos tomorrow, ganun uling ginawa. Pagdating ng gabi, hingi ka uli ng tawad. Patatawarin ka ba? Patatawarin ka ba? Yes. Kinabukasan, ganun uli. Kinabukasan, ganun uli. Hanggang sa mamatay ka, paulit-ulit. At natsyempo, namatay ka hating gabi, kaya nakahingi ka ng tawad. Ako po natin, mga kapatid. So, naligtas ba siya? Bakit? Ang lupit niyo, mas malupit pa kayo sa Diyos, pinatawad siya eh. Naligtas ba siya? Naligtas siya. Pero pagdating niya ron, meron ba siyang mayaharap sa Diyos na ginawa niya? Wala. Kasi yung mga araw niya, ginugol lang niya sa touch and go.
Hingi lang siya ng hingi ng tawad, tapos paulit-ulit ang kanyang ginagawa. Magbago tayo, mga kapatid. Yung mali, huwag ulit-ulitin. Amen? Hello? Para po pagdating ng walang hanggan, meron tayong mga bit-bit na bag na, Lord, ito po yung ginawa ko. Yung binigay nyo sa akin na 5,000, naging 10,000. Amen? Yun po yung mga talinghaga, di ba? Yung binigay nyo sa akin ay dumoble po para may mahiharap tayo sa Diyos, mga kapatid. Hindi tupok lahat. Hindi yung tamang-tamang naligtas lang kasi meron pong mga tamang-tamang naligtas lang. So, tanawin po natin at tasamin ang walang hanggan. Maraming mga Kristiyano nag-iisip na mahalaga lamang ay kaligtasan. Hindi po totoo yun. Ang kaligtasan ay simula lamang. Hindi na mahalaga sa kanila kung paano nilang ginugugol ang kanilang lakas, oras at talino sa kasalukuyan. Kasinungalingan po yun. Kasinungalingang inilalako ng dyablo sa mga Kristiyano. Kasinungalingan to sapagkat ang totoo, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoong Hesus upang ibigay sulit kung paano natin ginamit ang ating mga kasalukuyang buhay. Kaya marami pong masusurpresa ron. Marami magugulat. Ay, si humakot ng awards. Hindi naman umiimik yun Hindi nga umiimik. Gawa lang ng gawa. Uy, si superstar sikat na sikat itong ingay-ingay, ba't basyo? Ayun nga Magkakaroon ng mga reversals, mga kapatid. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, the first will be last and the last will be first. Sabi niya gano'n. So, bakit nga po ba tayo dapat magsipag sa paglilingkod, mga kapatid? Kayo? Dahil ang paglilingkod ay patibay ng tunay na ating pananampalataya. Dahil ang paglilingkod ay sanggalang laban sa kasalanan. Dahil ang paglilingkod ay puhunan natin sa walang hanggan. Ayan. Magtapos po tayo. Sabi po ni Pablo, no? Dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Tayo yon, mga Kristiyano. Yung nagtatayo kung anong ginagawa natin sa buhay. Dapat daw maging maingat. Sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay, maliban sa nailagay na ang Panginoong Jesucristo. Ito nga yung sabi niya, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, o mahalagang bato. Mayroon din namang nagtatayo na gumagamit ng kahoy, damo, o dayami. Kristiyano lahat ito, Yung kanilang pagtatayo, merong nagtatayo gamit yung ginto, pilak, o mahalagang bato. Meron din naman na ang ginagamit nila, kahoy, damo, o dayami. Ano sabi ni Pablo? Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. Yan po yung harap tayo sa Panginoon. Sapagkat mahahayag sa pamagitan ng ng apoy, kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo ay hindi masunog, alin yung hindi masusunog? Ginto, pilak, at mahalagang bato. Tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, ano yung masusunog? Kahoy, ano yung isa? Dayami. Ba't hindi ko matandaan? Kahoy, damo, at dayami, masusunog daw yun. Mawawalan siya ng gantimpala. Do you understand yung gamit, yung banghay? Mawawalan. Hindi niya sinabing hindi siya tatanggap ng gantimpala. Mawawalan siya ng gantimpala. Bakit? Kasi nakalaan yung gantimpala na yon para sa kanya. Lahat tayo may gantimpala, nakalaan sa atin. Ayon doon sa ibinigay na puhunan ng Diyos sa atin sa buhay. So meron sa ating mga sobrang matatalino, merong average lang, di ba? Merong multi-skills, marami silang alam gawin. Merong mono-skills lang, isa lang yung alam nilang gawin. Pero lahat yun, binigyan ng karampatang gantimpala ng Diyos. So yung gantimpala is for us to lose. Mawawala siya kapag hindi mo ginawa yung dapat mong gawin para sa Panginoon. May consolation naman. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang,
parang nagdaan sa apoy. Nung panahon namin, pagka yung lengguaheng yan, ang grade mo 75. Tama-tama ka lang pumasa. Ako po natin, pasang, kita nyo, alam nyo, pasang awa lamang. Mga kapatid, kung ano man ang ginagawa niyo sa buhay, kung may asawa ka, be the best husband or wife you can be. Kung parent ka, be the best father or mother that you can be. Kung anak ka, be the best son or daughter that you can be. Amen po mga kapatid? Kung seryoso ka dito sa church, be the best church member that you can be. Amen? Kung nagmi-minister ka na, be the best minister that you can be. Laging aasamin yung pinaka sa paglilingkod sapagkat hindi po yun kailanman masasayang. Purihin po ang Panginoon. Pagpalain niya kayo.